nakakaapekto pa rin ang habagat sa Luzon at western section ng Visayas. Yung habagat po natin kahapon and generally ngayon is hindi po ganun kalakas kung i-compare po natin sa habagat natin ng first half po ng last week. Kaya po nasilayan pa rin natin yung haring araw ng umaga hanggang tanghali. Ngunit dahil prevailing pa rin po yung habagat natin, generally mga pag-ulan po is mararanasan nga natin ngayong hapon at gabi and possible din po sa madaling araw. Posible pa din yung periods of heavy rainfall, kaya pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan. And also nakita po natin yung trend ng habagat natin ngayon maging sa mga susunod na araw ay palakas po or posible tayong magkaroon muli ng another strong habagat episode. Kaya po ngayon, na-expect natin possible na yung mga occasional rains or posible po yung hanggang sa mga malalakas na pagulan for the area of Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Zambales maging sa area din po ng Bataan. And possible din po na meron tayong mga periods of heavy rainfall dito sa may Ilocos Norte, Cagayan, Batanes, maging dito din sa Cordillera Administrative Region, Tarlac, Pampanga, maging dito din po sa bahagi ng Metro Manila, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kaya po pag-iingat para sa ating mga kababayan sa posibilidad po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Also, meron po tayong minomonitor na dalawang low pressure area sa labas ng ating area of responsibility. Unahin po natin itong low pressure area 08E, huling namataan sa line 2,395 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Unlikely po itong maging isang ganap na bagyo and palayo din po yung movement nito dito sa ating area of responsibility. And kanina namang 2 p.m., meron po tayong namataan naman na isa pang circulation or low pressure area galing dito sa mga cloud cluster silangan ng Luzon, Visayas area. Huli pong lokasyon nito is 1,385 kilometers east of Central Luzon. Sa ngayon, nasa labas pa po ito ng ating area of responsibility. Ngunit sa mga susunod po na oras or likely mamayang gabi is papasok na din po ito sa loob ng PAR. Also, posible din po itong ma-develop at maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na araw at ang susunod po na pangalan natin ay Neneng. In terms of TC development mo, meron tayong dalawang scenario. So, ito pong si LPA08F, possible po na siya yung ma-develop habang binabaybay niya itong karagatan sa silangan ng Northern Luzon. Or sa mga susunod po na araw, possible din na magkaroon tayo ng another circulation dito naman sa west ng Northern Luzon. So, either po itong circulation dito sa west ng Northern Luzon or itong si LPA08F kapag binabaybay na po nito yung karagatan silangan ng Northern Luzon, either po sa kanila yung possible na maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na araw. And yung isa po sa kanila is magiging trough na lamang ng dominant system natin. And also, nakita natin na yung movement nila is patungo dito sa may area ng Taiwan. So, in terms of direct effect po, possible na maapektuhan itong area ng Batanes ng bagyo directly. And sa mga susunod na araw, ito din pong circulation na ito, yung nakita natin na mag-contribute dun sa paglakas ng habagat.